Samantala, ipatatawag ng COMELEC Law Department si dating Tarlac Governor Margarita Tingting Cojuangco, isang dating biliran congressman at iba pa upang magpaliwanag kaugnay sa akusasyon ng pagnanakaw at pagtamper ng mga balota sa isang presinto sa Baguio City. Ito ang balita ni Victor Cosare. Matapos maghain ng affidavit noong March 6 ang dating executive assistant ni Margarita Tingting Cojuangco, nakakita ng basehan ang COMELEC Law Department upang magsagawa ng preliminary investigation at ipatawag upang magpaliwanag ang umano'y mga sangkot sa pagnanakaw at pagtamper sa mga balota sa Baguio City. Nakasaad sa affidavit ni Acosta kung paano nila ninakaw sa loob ng Treasurer's Office ang mahigit sa 300 balota sa isang presinto sa Baguio noong June 2013 sa utos umano ni Cojuangco at ang pagtamper sa naturang mga balota sa utos naman ni Chong. 5 complaint ang inilabas ng COMELEC Law Department. Responded sa unang complaint si Acosta, Cojuangco, Chong, dating Baguio Congressman Bernardo Vergara at iba pa kaugnay sa pagnanakaw ng mga official ballots. Nasa pangalawang complaint si Chong at Acosta kaugnay sa ginawang pagtamper ni Acosta sa mga balota sa utos umano ni Chong. Responded sa pangatlo at pang-apat na complaint ang treasurer ng Baguio City na si Alicia Onoza dahil sa pagpayag umano nito na makapasok sina Acosta sa Treasurer's Office at kunin ang mga balota sa ballot box. Sa panglimang complaint, bukod kay Cojuangco, Chong at Acosta, kasamang inaakusahan ng iligal na paggamit sa mga ninakaw na official ballots sina dating COMELEC Commissioner Gus Lagman, Melchor Magdamo, dating Senador Kit Tatad, dating Defense Secretary Norberto Gonzales at iba pa. Nasa affidavit din ni Acosta na matapos ang pagnanakaw sa mga balota, ilang pagpupulong ang naganap at public appearances ang isinagawa kung saan ginamit ang mga balota upang sirain ang kredibilidad ng 2013 elections ng mga inaakusahang personalidad. Ayon kay COMELEC Commissioner Louie Guia, una nang naglabas ng resolusyon ang COMELEC Anbank na imbestigahan ng Law Department ang nakasaad sa salaysay ni Acosta. Ipapasubpina ng Law Department ang mga individual na inirereklamo upang magpaliwanag sa isasagawang preliminary investigation na itinakda sa darating na Abril. Pagkatapos ng investigasyon, magsusumite ng ulat ang Law Department sa COMELEC Anbank kung may nakita itong probable cause. Ang Anbank naman ang magpapasya batay sa rekomendasyon ng Law Department kung tuluyang maghahain ng reklamo sa korte laban sa mga inaakusahan. Of course, pag pumunta rin yan sa preliminary investigation, two things can also happen. Whether there is probable cause or walang probable cause. Bahagi naman sa isinasagawang pag-aaral ng COMELEC ay kung paano maiiwasang maulit ang nangyaring pagnakaw ng mga balota. Ito din yung siguro titingnan namin kung ano yung procedure na dapat din namin tingnan in terms of for future elections, diba, how to secure ballots. Victor Cosare, UNTV News, Worldwide.